Kasi of course, inaalala ko din yung anak ko. Kahit may nag-aalaga man sa anak ko, pero iba pa rin yung malapit ako sa anak ko. So ngayon galing dito yung nurse, tinanggal niya yung hose na dito, yung needle dito, tinanggal na niya at ito na. So pinalitan na din niya ng bandage siya itong tainga ko. Kagagaling niya dito at ngayon gusto niya akong umuwi mamaya pa kasi gusto niya akong kumain muna ng lunch dito before ako uuwi. Gusto talaga nila akong makakain kasi hindi kasi ako kumakain masyado dito. So sabi ko, anong lunch? Kasi pag gusto ko yung lunch, kakain ako. Pero pag hindi, mas mabuti, uuwi na lang ako at sa bahay na lang ako magluto. So, ito. Maya magbihis na din ako. After ko nito, ng video nito, magbihis na din ako. Baka uuwi na ako. At sabi ko, hindi ko kayang mag-take ng bus kasi nahihilo ako. At parang nasusuka ako. Kaya nag-order sila ng taxi para sa akin. At of course, yung hospital na po ang magbabayad ng taxi dito. Tama po yung narinig nyo sa mga ganitong sitwasyon. Pag mag-order sila ng taxi, sila na po ang magbabayad. Sa lagi kong ganito, pangatlong operasyon ko na po ito, iba't ibang ng katawan ko. Sila po lagi ang nagbabayad ng taxi. At ika-guide pa nila yung driver ng taxi na ihatid ka talaga sa room. Ganito po dito kaganda sa Norway. Parang namamanhid kasi hindi lang needle, may parang hose na pinasok talaga sa balat ko. May maliit na hose na parang kaliit, mas malaki pa na sa needles. Ngayon sobrang namamanhid yung kamay ko kasi nga may hose yung pinasok sa katawan ko. May hose na maliit pinasok dito sa ilalim ng skin ko. Doon siguro ilalagay yung mga needle para hindi ako masaktan lagi, every tusok nila. Ay, parang lumuluwag yung pinakuha ko na kasi mahirapan ako magbihis ng damit. Pinakuha ko na yung hose. So yun. Ngayon magbihis muna tayo ng mga pangalaman. Nakabihis na ako. Kasi soon uuwi na tayo at kakain din tayo. So ngayon medyo okay na ako, makatayo na ako konti. Pero nakahawak ako talaga dito kasi parang nahihilo talaga ako. Kahapon at kaninang morning, hindi nila ako inahayaang tumayo na mag-isa. Kailangan talaga may mawasakit sa sobrang nahihilo ako. Hindi na sobrang pagod yung mata ko, hindi talaga ma-open masyado. So ngayon makahawak pa din tayo. The reality is shoot. So yun, hindi ako tumatayo pag sobrang malayo. So ngayon, aakyat yung driver ng taxi para tulungan ako pasakay ng taxi kasi hindi pwede talaga akong maglakad mag-isa. Parang matutumba ako, nahihilo talaga ako, but I really want to go home kasi of course, inaalala ko din yung anak ko. Kahit may nag-aalaga man sa anak ko, pero iba pa rin yung malapit ako sa anak ko. So, yan po. Yung anak ko naman okay lang naman. Ayaw ko din siya mag-worry kasi hindi niya responsibility na alagaan ako. Ang liit pa niya. Sa ganitong sitwasyon. Nakakaano lang kasi wala akong ibang karamay kung hindi siya lang. But I always say to him that hindi mo ako responsibilidad. Importante mag-i-enjoy ka kahit na ngayon ganito si mama. Importante mag-i-enjoy ka, maglalaro ka. Nandito lang ako. Kasi maliit pa siya. Since before, ganito na ako. Nung 9 years old siya, operahan na din ako. Bihis mo na ako mga pangga.